Hi guys, it's Saturday. Today ay pupunta tayo kay Orion. Babalik tayo kay Orion actually. Pero dala natin si N1. Papapaint natin to ng black. Papapaint natin to ng black. Pareho. Mas maganda. So, as usual, palagi naman kasama si Uncle Sarah. Ingay dito. So, let's go guys. Samahan nyo kami. Madigtad na. Yung bike nasa labas na. Yung mga motor at jeep nasa bike lane na. Maraming nagbabike kayo guys pag Saturday. Kasi it's a Saturday. Maraming makina ng taklak. Yung motor na ang nasa bike lane at yung bike ay nasa labas. Yung jeep din nasa bike lane na. Sige boss. So Marcos Highway na kami guys. Daming motor no. So dapat pag nakamotor ay lalong defensive rider. Meron akong tinanong dati, ano ba yung defensive driving o defensive riding? Sabi niya, defensive driving is pag daw ginitgit ka nung sasakyan sa kaliwa o sa kanan, unahan mo daw at gitgitin mo rin. Defensive. Parang karate lang no. Tama naman siya. Tama ba yun? Pag-usapan natin ang defensive driving kasi merong ibang mga drivers na hindi pa rin nila naintindihan ano ba yung defensive driving or defensive riding kung nasa motor. Alam nyo guys, ang defensive driving ay set of driving practices that we should exercise. Sa madalit salita, ang ibig sabihin ng defensive driving ay expect the unexpected. So there are I think 5 ba ang kasera? 7, dami pala. There are these 7 driving practices that we should exercise. And of course, number 1 is awareness. Awareness, ibig sabihin no, dapat aware kayo dun sa mga pwedeng gawin ng mga kasabayan nyo or kasalubong nyo ng mga sasakyan, mga drivers no. Aware kayo sa pwede nilang gawin kahit hindi dapat. Aware din kayo dun sa mga surroundings no. Aware din kayo dun sa mga conditions, road conditions. Dapat aware kayo lahat doon kapag nagda-drive. Number 2 is anticipation. So ito nga yung expect the unexpected. Traffic ngayon no, Sabado kasi, tinanghali na tayo. So what is expect the unexpected? So halimbawa guys, traffic lights na green na, so lakad na kayo, di ba? Kayo yung green. Then ine-expect nyo yung mga magko-cross or kasalubong na magsusunod din sa traffic lights, pero syempre meron ibang mga drivers na humahabol pa rin o hindi sumusunod sa traffic lights kahit dire-diretso pa rin. Marami nung actually nagiging accidents no, kasi yung yellow, pag yellow, instead na magmabagal ka na kasi magre-red na yun so binibilisan pa nila. So pag binilisan pa nila, tumatawid na yung green, doon magkakaroon ng mga aksidente. So madalas nagkakaroon ng accident sa ganun. So that is anticipation. Number 3 is speed management. Siyempre alam naman ng lahat no, na dapat yung speed nyo ay depende nun sa road conditions,
sa weather. Dapat tumakbo kayo nung tama lang yung speed sa load, no, doon sa mga karga nyo, no, kasi kapag mas mabigat yung sasakyan, mas mahirap pigilin. So dapat tumakbo kayo ng tama lang, hindi overspeeding. Tumakbo kayo ng nakaya tumigil nung sasakyan at the right time, hindi yung huli na, yung mag-skid, no. Then isa pa guys, pag sa highway, usually sa highway to, no, pag may nakita kayo mga skid marks, medyo slow down na kayo doon, kasi ibig sabihin, no, meron doon mga nangyaring accidents. Then number 4, say following distance. Okay, so kung ano na sa highway, no, huwag kayo nakatutok, kasi alam nyo sa highway, akala nyo ang bagal pa lang nung takbo nyo, pero sa highway kasi yung 100 parang ang bagal pa lang eh. So nakatutok kayo, biglang tumigil yung nasa harap nyo, wala na kayong oras para tumigil pa on time. So dapat yung distance nyo, safe distance, malayo kayo sa sinusundan nyo. Lalo, yun nga, lalo na kung nasa highway kayo. Dito naman sa Metro Manila, tutukan kasi ganito kondisyon, puro traffic. Number 5 is proper signaling. Dapat guys, yung mga driver, riders na kasunod nyo, kasalubong nyo, katabi nyo, dapat alam nila yung intention nyo. Kung kakanan ba kayo bigla, huwag kayong kakanan bigla. Kung kakanan ba kayo, dapat may signal. Magsisignal muna kayo, huwag kayo biglang kakanan or kakaliwa. Dapat una lagi yung signal, no, para alam nila yung intention nyo, kung saan ba kayo pupunta. Diretso ba kayo, kanan ba kayo, kaliwa kayo. Para safe, alam ng mga kasabayan nyo, kasalubong nyo, at yung nasa likod yung mga motorista. Then number 6, number 6 is avoiding distraction. So ano to? Usually yung mga cellphones. So wag kayong magsa-cellphone pag nagda-drive or nagra-ride, lalo pag nagra-ride, no? Huwag niyong gamitin yung mga cellphones nyo. And then ano yung mga distractions, baka nagsa-sightseeing pa kayo na nakatingin kayo sa kanan o kaliwa habang nagda-drive. Dapat focus kayo dun sa road. Then number 7 is adapting to road conditions. So dapat pag halimbawa umuulan, dahan-dahan kayo. Pagbasa ang karsada, dahan-dahan kayo. Lalo na yung mga ang ulan ay mahina lang, tikatik kung tawagin, madulas ang karsada nun. So dapat yung takbo nyo doon sa dry na karsada, hindi pareho doon sa takbo nyo kung wet na yung karsada. So doble ingat, lalo na pagbasa, no? Pagbasa ang karsada, slippery when wet. Okay, so 7 na ba tayo? So I think those are the 7 rules or 7 practices na dapat i-exercise ng bawat rider. Kasi kung halimbawa wala namang, or lahat ng rider, halimbawa lahat ng rider ay ginagawa yun, defensive driving, palagay ko bihirang-bihira magiging aksidente sa karsada. So dapat ang pinaka-importante ron is yung number 2. Number 2 ba yung expect the unexpected? Number 2 is anticipation. Yun nga yung expect the unexpected. Dapat maingat kayo doon. And kung halimbawa may mga kakanan, kakaliwa, yung mga sisingit sa inyo, pagka hindi naman kayo nagmamadali or para mas safe, medyo pagbigyan nyo na sila. Kahit kayo ang tama, importante pa rin yung magbigayan. Kahit hindi Pasko ay magbigayan, ganun. Ha? Yun, signal siya, nakakamay na, nakasignal pa.
Especially sa mga big bike riders na katulad namin, dapat hindi naman masyadong mabilis, dapat tansyado lang yung tulid, no? Manageable lang. And huwag nating gawing racetrack ang kalsada kasi maraming unexpected dito. Hindi safe sa public road. So yun lang guys ang pwede namin i-share sa inyo. Hindi raw aligaga, sabi ng kasera. Alam mo ba aligaga? Yung sigit dito, sigit doon. Ang tawag niya raw na ay aligaga. Hindi na pa traffic dito kasi minsan aligaga kami. Nagagalit nung si ABS. Aligaga. At iwasan din magpayong. Tulad noon, hindi advisable to guys. Nakikita nyo ba yung nakapayong ngayon? Hindi advisable nakapayong sa motor kasi pwede yan di pa rin, mabitawan mo, masira yung payong, mapunta rin sa kasunod. So yan, nakapayong siya. Then dapat din nakakakita ba kayo ng mga angkas na may dala-dala television? Yung dala-dala television nasa harap, hindi siya nakakakita, hindi niya alam ano nangyayari sa harap. May dala-dala television na malaki, may nakakakita ka nun, di ba? Yung may mga board sa harap nung, sa pagitan ng rider at nung angkas. Common to doon sa mga mubit-mubit, doon sa mga angkas. Delikado rin yun kasi dapat yung angkas alam niya nangyayari sa harap para ma-anticipate din niya kung ano yung pwede mangyari or pwede niyang gawin. So dapat sa pag-ayos yung side mirror, medyo dapat yung standard na size, yung malaki, huwag yung kiliit-liit para kita-kita nyo yung nasa likod. And syempre, don't drink and drive, don't text and drive. Standard naman yon. Kasi alam nyo, if you drink and drive, kung uminom kayo, o may alcohol kayo, nagkaroon na aksidente, naka-comprehensive insurance yung sasakyan nyo, pwedeng hindi makover yon ng insurance. Kasi drunk driving is strictly prohibited and one of the general exclusions of all insurance policies. Under the influence of drugs or liquor is a standard exclusion. Isa pa dapat yung mga bike lanes, irespeto natin yung bike lanes, lalo na dito sa QC, mahigpit dito. Kita nyo yun, nagra-right, hindi naman siya nagsisignal. Dapat signal your intention. Bigla na lang siya nagra-right para alam nitong nakasunod na magra-right siya. Kung mabilis yung motor, dinabangga siya, hindi niya kasi alam na magra-right siya. Isa pa yung bus, so signal your intention. Awareness is very important. Ayan. Alam nila kakaliwa tayo, so nagbigay sila. So sana guys, yung mga riders, drivers na makakapanood nito, you follow that 7 practice or driving practices, para to avoid accidents. Dito sa ganito rin, huwag nyo akong gagayahin, huwag magbilis. Dito na. Dito na nga ba? Sa may church,
Dito na kami guys kay Orion. So sabihin mo kay Kate ba? O sino mang nahan doon? Magkapapintura lang tayo ng muffler. Sige, baba na ikaw. Okay. Ayan. Nakakawayan ka lang ni si Fern. Ha? Wala silang food pag Sabado. Unfortunately guys, sira ang compressor ni JP. So hindi siya papipaint. Babalik na lang uli kami pagbuo na ang compressor. Ngayon punta kami sa Pasig, sa Garcia. May hahanapin lang kaming tracking company, JSTY Tracking Services. Yung isa kasing truck nila, yung driver ay pinagtripan kami nung Thursday. Tinutukan kami ng isang dangkal na lang ang pagitan. Mga ningaling banggain kami. So hahanapin namin yung tracking company, JSTY Tracking Hauling Services. So hanapin namin yung company at yung truck driver. Mustang GT, ganda oh. Luma na ito, NDZ, bago repaint siguro siya. Ganda no? Yes. PCX mo, anuhin natin, pagandahin natin kay 01 model. Crazy chicken. Ito, dito may PCX oh. Ito Han, bandang kaliwa daw, hanapin mo rito. Oo. Sige, hanapin mo rito. Ito sa cellphone. Wala guys, hindi namin nakita. Okay, pauwi na kami guys. So sa lahat na tumapos ng aming short video, thank you so much. Hope to see you all again in our next content. Bye guys.